vibrant po ng kanyang outlook, ng kanyang aura. Henlin. Meron din po kaming Henlin nakatuwang sa CPD. Si Grace. Ang Henlin Siopaw ng CPD Bulacan. Teka nga! Yun nga, at napakahusay po talaga ni Grace. Napaka-talented, lalo ng paggawa ng mga audiovisual presentation, layouting, lahat ng mga hindi kaya ng lola na katulad niyo, katulad ko. Yan. So, Grace, maraming salamat. At nami-miss ka namin. Isa ang Bulacan sa unang nag-implement ng livelihood seeding program. 2,000 mahigit ang mga naging beneficiaries from mga resettlement areas dito. Si Grace ang naging focal ng programa. Doon ko nakita ang galing ni Grace. Magaling siya sa organization, magaling siya sa networking. Saludo kami sa'yo! Ano nga ba sasabihin ko dyan? Isa photo nung nagsayaw. Sige. So, I guess it was year 2014 or 2013. Basta baguhan pa lang kami nun sa DTI. Tapos, sabi sa amin ni Boss Ryan, may presentation daw yung mga per province. So, syempre, kami mga aliping sa gigilid. Ayan, so apat kami doon. Kami syempre yung magpe-present, diba? So, para bonggang-bongga. Ayan, so back. So, ngayon, dapat daw traditional or yung sa kultura ng Bulacan. So, nag-isip kami kung ano nga ba yung sasayawin namin. And then, basta may siguro si Ate Grace or si Ate Judes yung nakaisip nun. Ang sayawin na lang daw is yung sa, basta dito sa Malolos yun eh. Ano nga ba yung simbahan dyan sa Maykuan? Malapit sa Sitangs. Baraswain ba yun? Baraswain, yan doon yun sa bayan. Nakalimutan ko. Yung sa, Santa. kasama yun? Ewan ko. Mahaba-haba na yun. Yun sa ano, Santa Isabel. Yun. Ayan, sayaw. Yan natin yung sayaw para kay Santa Isabel. Diba? So, winner. So, kaming apat, so nag-practice kami sa old office pa natin. I guess, umaabot kami ng minsan alas 7. Tapos, nanonood lang kami sa YouTube kung paano namin sasayawin. Ayan. So, sabi namin, paano yung damit? Kasi dapat traditional, di ba? So, kami ni JR, yung white na lang na nakita nyo naman sa video, di ba? Yung para kami nakapamburol. Tapos yung dalawa naman, ewan ko kung saan sila nakadiskarte ng dalawa rin nilang damit. So, ayan. So, talagang very competitive kami kasi para ma-renew kami. Dahil kapag hindi raw kami sumayaw, hindi kami ma-renew. Siyempre, kami mga new grad. Okay, freshness pa during that time. So, ayun. Kailangan namin sumunod, di ba? So, ayan. And then, pagdating namin sa venue, siyempre kami practice pa. Nagtaka kami sa iba, ba't hindi sila nag-practice? Kami since competitive talaga ang Bulacan, di ba? Talagang practice kami ng practice. Yun pala, walang presentation. Kami lang sa buong region ang nag-present. So, tinginan sila sa amin lahat. Ang Bulacan lang po ang may presentation. Para kami lumulubog sa inuupuan po namin nun. Kasi, ay nako, na fake news timing boss. Ayan, pero overall, naging masaya naman yung presentation natin. At least meron tayong dagdag sa happy memories na meron tayo. Actually, si Ate Grace yung, I guess, the choreo namin yan. Siya rin yung nag-isip ng mga susuotin kasi baklang-bakla siya. Diba? Maganda pa siya nun. Oo, maganda pa po siya nun kasi payat pa siya, hindi pa kalakihan yung pisngi niya. Pero look at her now. Diba? Hindi ko naman sinasabing the other way around yan. No? So, yun lang yung story ko. Basta, or yung naaalala ko during that time. Basta, napuno siya ng happy memories kahit late night na kami nakaka-uwi. Late night na ba yung 7 p.m.? Ayan. So, yun lang. So, Ate Grace, good luck at babalikan. Okay, so, itong picture na to ni Grace ay hindi ko makakalimutan kasi ito'y kinunan noong July 6, 2017. Sigurado ako hindi niya din makakalimutan kung ano ba yung pinag-usapan namin pag nakita niya yung picture na yan dahil ito yung simula ng isang napakalaking project na nahawakan niya at doon talaga nakita ko yung growth niya, yung progress ng kanyang performance as DTI employee. Ito kasi yung kauna-unahang livelihood seeding program na
na-implement ng DTI Bulacan. Nung time na yon, ang Bulacan lang ang merong livelihood seeding program. And yung amount ng project na to ay 16.5 million na kailangan namin ubusin at ibigay dun sa 9 na resettlement sites sa Bulacan. Kailangan namin siyang maubos agad-agad within 1 year. Actually, nag-extend kami ng ilang months. So, nakita ko yung patience, yung galing niya sa networking, yung sipag niya, at yung passion na makatulong talaga sa ating mga clients sa DTI. So, nung time na yon, kasama namin siya lagi. Siya yung nag-lead sa mga beneficiaries, kasama yung mga NHA staff na naging katuwang namin sa pag-i-implement ng program. So, napakatyaga niya kahit na alam ko malapit na siyang ikasal nung time na yon, nung hindi pa rin kami natatapos. Inaabot kami ng halos midnight sa pag-i-implement ng project dahil sa maraming challenges from procurement, yung sa identification ng mga beneficiaries hanggang sa distribution. Nakita ko yung haba ng pasensya niya kasi talagang maraming mga tao na iba't iba yung attitude pero na-manage na lahat. So, alam ko na malaking kawalan din talaga si Grace sa DTI Bulacan. Mamimiss natin siya. Ako din, personally, mamimiss ko siya dahil marami din kami talagang projects na napagsamahan in the past. Pero masaya ako at natutuwa ako dun sa determination niya na i-prioritize yung family. So, yun lang. Good luck and hope to see you around. Sana kahit wala ka sa DTI, ay magpatuloy pa rin yung friendship ng bawat isa sa atin. Okay, thank you. Ang picture pong ito ay kinuhaan sa Chinatown. So, ilang beses po kami nakapag-Chinatown. Buwan-buwan po namin pinaplano, pero hanggang sa mag-resign si Ma'am Grace, wala pong natupad kahit isa. Kaya edit na lang kami. Chinatown. Baka naman ngayong mag-resign ka na, Ma'am Grace. Pwede na, baka naman. Pupunta na lang kami sa bahay mo, Ma'am Grace, tapos matutuloy na tayo sa Chinatown. Gamit ang Mirage mong bagong pangga. Miss you, Ma'am Grace. Bye-bye. Itong picture na to, nakuhanan when that time in-start namin ni Grace, yung aming radio segment sa Radyo Bandera. I was surprised kasi first hosting niya na nakita ko na napakagaling pala ni Grace. Mas magaling pa nga siya sa anchor nung Radyo Bandera. So, glad enough, natap ko siya for radio hosting at nakuha naman niya yung skills, no? Outright, nakitaan ko talaga si Grace na meron siyang hosting skills. So, since then, nagplano kami to have that radio interview on a monthly basis. At patuloy siyang naging anchor nitong programa na to na tinawag nating part ng ating SME at Consumer Welfare Protection Program. So, dito siya nahasa. Given the interview skills sa mga SMEs and ating mga partners, successfully nagawa niya yung role niya as information officer. So, ang ganda ng partnership na na-establish niya sa ating PIA and Radyo Bandera officers. Para nga siyang kinukuha na host nun eh. Hopefully, magkaroon ng ibang associates na katulad niya. Charming pa naman siya sa para siyang photogenic, no, pag nasa radio and TV. So yun ang maalala ko sa kanya, yung outright na nakitaan ko siya ng hosting skills. Pagpunta na ng US, malay natin, magkaroon siya ng sarili niyang hosting ng radio TV doon sa US. Good luck, Grace!